pakialam kung anong gusto mong gawin sa akin, kuya. Siguraduhin mo lang na buhay si Danica. Tulala si Grace nang ibalik siya sa selda, kaya kinabahan si Mang Estong na makita niya ang anak niya dahil magkatapat lang sila, na agad niyang tinanong kung anong ginawa nila sa kanya, pero tulala ang dalaga at hindi ito nagsasalita, kaya mas natakot ang tatay niya na humagulgol na lang ito. Nang nasa labas naman na sila Jaime, ay sinabihan niya si Eleazar na pinabilib na naman niya ito, na sa ginawa niya ay hindi na naman siya nag-isip, na parang wala na siyang pakialam sa kalagayan ng anak niya, kaya sinabihan siya ni Eleazar na ilabas na niya si Danica, na sinaad naman ni Jaime na hindi siya tumupad sa usapan nila, pero sinumbat ni Eleazar na siya ang hindi tumupad sa usapan nila dahil tinanggap niya lahat ng akusasyon niya at hindi niya diniin sa tangkanyang pagpatay sa kanya, pero sinumbat naman ng kuya niya na dapat ay sinigurado na niyang mamamatay siya noon, na tinuro naman siya ni Eleazar at sinumbat niyang sinunod niya lahat ng gusto niya, kaya kailangan na niyang ilabas si Danica at ibalik na niya sa kanya, pero sinaad ng kuya niya na nagbago ang isip niya, na hindi pa yun ang tamang panahon, pero naggalit si Eleazar na agad siyang sinabihan ni Jaime na umuwi na siya para ma-enjoy pa niyang manatili sa bahay niya habang magagawa pa niya, pero giniit ni Eleazar na nonsense ang mga pinagsasabi niya, pero sinabihan siya ng kuya niya na alam niya at naiintindihan niya kung ano ang point niya, na malapit na siyang magkaroon ng bagong tahanan kasama ang mga kriminal na katulad niya, kaya mas nagalit si Eleazar sa mga sandaling yan na agad niyang kinelyuhan ang kuya niya, na pinamukha niyang wala siyang pakialam kung anong gusto niyang gawin sa kanya, na kailangan lang niya siguraduhin na ligtas ang anak niya. Sakto namang dumating si Rafael, kaya inawat niya ang tito niya at sinabihan niyang pinapalala lang niya ang sitwasyon, sabay sinenyasan niya sa mata na umalis na siya, na agad namang sumunod si Eleazar, nang umiti pa si Jaime at sinenyas niya kay Rafael na nababaliw na ang kapatid niya. Pagbalik naman nila sa loob ay nagsalita si Jaime na unfair sa mga bisita nila ang naging asal ni Eleazar, na hindi maganda na pumunta sila doon para lang mapanood nila yung kapatid niyang gumawa ng kahiyan na masakit para sa kanya, na tuluyan nang napalayo ang loob ng isa niyang kapamilya. Sabay sinaad niyang may kapalit si Eleazar na bagong family member nila, sabay in-announce niya yung engagement nila ni Divine, na ang babaeng pinakamamahal at pinakamaganda sa buhay niya, na kinagulat naman nila General Arevalo, pero pinalakpakan pa rin siya ng mga GSX members na nasa harapan nila sa mga sandaling yan, na nagpatos pa ito para sa bagong umpisa ng Pamilya Sagrado, na wala siyang kamalay-malay na may sabwatang nagaganap sa pagitan nila Eleazar, Rafael at Divine, at wala siyang kaalam-alam na siya na ang napag-iwanan. Sa gabing yun ay hindi naman nagpasindak si Eleazar at pinaramdam niya kay Jaime ang galit niya, at kaya din niyang maghiganti dahil kailanman ay hindi siya nagpauto kay Jaime, lalo't alam niya kung anong kasamaan ng kanyang kuya. Nang alam ni Jaime ay panalo na siya, pero simula na ng pagbagsak niya dahil hindi niya kakayanin sa sandaling malalaman niya na inisahan siya ng mga taong mahahalaga sa kanya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.